Hello world, hello Philippines. Magandang araw mga kamarites. Dito na naman tayo sa another tips for the day po. Para sa mga taong napaghihinaan ng loob, nawawalan ng pag-asa sa buhay at nawawalan ng gana sa mga bagay-bagay o sa sarili o sa buhay natin. Ang tips ko po para sa inyo ay kung gusto nyo pong umangat o umasenso, huwag nyong papansinin ang sasabihin ng iba. Magpakatatag kayo, magdasal kayo sa Panginoon, sumikap kayo ng sarili nyo. Huwag niyo sasabihin yung mga negative po. Huwag kayo maging negative thinker or whatever na sasabihin ng tao is pakikinggan nyo yung mga sinasabing hindi maganda about sa inyo. Maghihina kaagad yung loob nyo, na walang kaagad kayo ng gana, parang hindi kayo, napanghihinaan kayo, yung ganun. Huwag nyo pong isipin yun, yung masasabihin ng ibang tao sa inyo. Kasi po, pag sinabi nyo o inisip nyo po, pakikinggan yung mga sasabihin nila, is wala po, walang mangyayari sa buhay natin, walang mangyayari sa buhay nyo po. Kaya kung ano po yung plano nyo or goal nyo sa sarili nyo na gusto nyo mangyari, gawin nyo po. Kung may mga tao man na hindi nagsusupport sa inyo, o yung mga mahal nyo sa buhay, yung mga kamag-anak nyo, mga kontrabida dyan sa paligid nyo, or mga negative thinker, mga sinasabi na hindi maganda, huwag nyo isipin yun. Ang mahalaga po ay yung nasa puso't isip nyo po. Paganahin nyo po yung isip nyo at puso nyo na manaig po yung gusto nyong mangyari po. Siyempre pa, kahit papano, magdasal po tayo lagi sa Panginoon para i-guide tayo. Lahat ng plano natin, itaas natin sa Panginoon. Kaya sa may mga pangarap dyan o may mga goal dyan, kung gusto natin umangat o gusto po ninyo umangat, umasenso, huwag natin isipin sabihin ng ibang tao. Lalo na pag alam naman natin sa sarili natin na wala naman tayong ginagawang masama, wala tayong tinatapakang tao. I-go lang natin yung plano natin or yung pangarap natin or gusto natin mangyari sa buhay natin. Go lang natin. Huwag natin silang intindihin, huwag natin silang pakinggan sa mga sinasabi nilang negative sa atin kasi hindi naman sila yung mag-aani sa magagawin natin. Tayo ang mag-aani sa gagawin natin. Tuwa ng ikakabubuti natin, hindi sila. Sila naman kasi puro komento lang yan. Puro lang mga negative mga sinasabi niyan. Kasi nga hindi pa nila nakikita or iniisip nila na hindi ka aangat. Yun ang wala silang tiwala kasi sa'yo kaya sila nagsasalita na hindi maganda. Pero kung sa sarili mo is may tiwala ka sa sarili mo, may bilib ka sa sarili mo, at may paninindigan ka, may tiyaga ka, may sipag ka, at may pananalig ka sa Panginoon, i-go mo yung pangarap mo at gusto mo. Huwag mong pakikinggan yung ibang tao. Basta huwag ka lang gagawa ng